Alam nyo ba na si Chris Aquino ay isang franchisee ng Jollibee? Sa kanya po ang isang Jollibee franchise sa May Tarlac na binuksan niya noong December 2018. Pero hindi lang po dito nagtatapos ang mga negosyo at franchise ni Chris Aquino. Sa kanya din po ang Mang Inasal na nagbukas sa Aurora Boulevard sa May Quezon City. Ito po siya nung nag-opening. Bukod sa pagiging endorser ng Chowking, mahal na mahal niya Chowking, meron siyang 3 branch nito. Alimol QC was opened in 2014. Welcome Rotonda Chowking was opened in 2017. Feb 2018 naman binuksan ang branch sa corner ng Araneta Avenue and ng Quezon Avenue. Yes, yun po yung nasa kanto na Jollibee. Palagi ko pong nadadaanan yan. Congratulations sa lahat ng mga negosyo mo, Chris Aquino. We're praying for your health. Sana po gumaling ka na. Alam nyo ba na artista ang isa sa mga may-ari ng LBR Taxi? Sige, hulaan nyo sino siya. Starts with letter L. Sobrang swerte nitong tao na to. In fact, ang pangalan niya ay Lucky Manzano. Tama. Siya nga ang may-ari ng LBR Taxis. Noong 2015 na banggit nila, wala pa daw 200. Almost 200 pa lang daw yung taxi units nila. That was 2015. Ngayon, walang update ha. Lucky, baka naman pwede mong i-share ilan yung units ng LBR. Kung gusto mo pang maraming matutunan sa negosyo, i-like and follow mo ako kasi marami pa akong i-share na information. Negosyante pala si Alden Richards. Kung ikaw ay fan ng Aldab, hindi pala doon nagtatapos yung tambalan nila ni Maine Mendoza. Dahil katulad ni Maine Mendoza na merong 6 branches ng McDonald's, akalain nyo, si Alden pala ay merong isang McDonald's branch sa May Laguna. Nag-open ito noong April 2019 lang. Bukod dito, meron din siyang 3 branches ng Conchas Garden Cafe, isa sa Nasugbu Highway Tagaytay, Tagaytay Highlands, at sa Silang Cavite. Actually, dapat 4 po yung branches niyan. Kaso dahil sa pandemya, nagsarado na po yung branch nila sa QC. Artista ang may-ari ng JT's Manukan. Kilala mo ba kung sinong JT na artista ang may-ari nito? Wala nang iba kung hindi ang veteranong aktor na si Joel Torre ang nagsimula ng JT's Manukan. Noong May 2003, sinimula ni Joel at ng wife niyang si Christy ang JT's Manukan. Second nature na ang food business kay Joel Torre dahil yung mami niya na si Luz Torre was already a pioneer in the catering business. O mismo matagal na akong kumakain dito. Ang paborito ko dyan is yung liempo, yung salted egg salad nila, tsaka yung inasal nila na leg part. Wag niyo pong kakalimutan ng garlic rice. Epic po ang garlic rice sa JT's Manukan. Today, JT's Manukan has 18 branches across the whole Philippines. Go, go, go JT's Manukan. By the way, they're open for franchising as well. Alam niyo po, hindi po madali gumawa ng videos. Kung pwede lang po, pa-like, pa-share, pa-follow. Appreciate you guys. Alam niyo ba na ang Potato Corner Nacho Bimbi is pagmamay-ari ng isang napakasikat na artista sa Pilipinas? Isipin niyo, sinong artista ang may anak na Bimbi? Tama po kayo, wala nang iba kung hindi si Chris Aquino. Ang Nacho Bimbi with Potato Corner is named after her son, Bimbi Aquino. Yes, tama po na dinig nyo kay Bimbi Aquino, pinangalan ang restaurant na ito. Alam nyo, very interesting yung kwento dito, ano? Kasi dapat magpa-franchise lang si Chris Aquino ng Potato Corner. Pero nung December 2016, nakipag-meet siya kay Joe Magsaysay o Joe Mag, yung presidente ng Potato Corner, and they conceptualized this new brand. Grabe, no? Nakakatuwa alamin yung mga ganitong business insights. Chris Aquino, idol kita. Get well soon. Praying for you and your family. Alam nyo ba na businessman pala si Chito Miranda? In fact, kaka-open lang nitong bagong negosyo niya sa Tagaytay. Ito ang Mang Jose Lechon at Inasal. Ang superhero na pwedeng arkilahin, Mang Jose. Bukod dito ha, dami pa nilang negosyo ni Neri. Apparently, part owner din sila ng Amare La Cocina sa may Tagaytay. Yung lime and basil sa Baguio, sa kanila daw yan, no? Ito nga yung Mang Jose sa may likod sa Tagaytay. Bukod dito, meron din sila Jeju Samgyupsal sa may Cebu. Nakakatawa no, na negosyante na rin sila. Sobrang lupit ng ginagawa ni Chito dito kasi dapat ganito talaga ang racket ng mga artista. Yung mga brand deals, yung mga band fees, these are all called active income. So ang trabaho natin, yung active income, gawin nating passive income by investing in what we call passive income assets katulad nitong restaurant na nasa likod. Yun ang tamang mindset para forever may income yung mga artist. Ganun din yung dapat mong gawin. Alam nyo ba na sobrang daming negosyo ni Kong TV? Yung unang negosyo niya, syempre yung kanyang YouTube channel, meron siyang 10.2 million subscribers. Meron din siyang Kong Clothing na nagpo-produce ng mga t-shirts niya ng Team Payaman. Meron na itong 40 resellers sa Philippines and 11 international resellers. Noong October 2020, nagbukas siya ng Don C. Lechon Manok and Liempo sa may Bacoor, Cavite.
March last year, 2021, binuksan niya yung Wheels on the South. Siya din ang authorized regional distributor ng V-Line Skincare sa Region 4A. Ang pinakabagong venture ni Kong, kakabukas lang nito this June 2022, ang Big Royce Boodle Fight. Sobrang sarap daw dyan guys, mabisita tayo. Suportahan natin si Kong TV. Go Team Payaman! Alam nyo ba na si Maine Mendoza merong McDonald's? Ang malupit dito, hindi lang isa, kung hindi 6 na branches yung McDonald's niya. 3 dito sa 6, main McDonald's branch, ibig sabihin full service, lahat meron. Yung 3, apparently fries and dessert kiosk sila. Noong 2017, inopen niya yung pinakaunang McDonald's niya sa Santa Clara, Bulacan, kasi taga dyan sila. Nasundan pa ito nung Santa Maria branch and San Jose del Monte branch. Meron din siyang fries and dessert kiosks sa may Pulong Buhangin at sa Kay Pongo. Grabe no, ang galing. Dapat talaga ganito ginagawa ng mga taong kumikita na malaki. Habang malakas kumita, yung pera wag gastusin, kung hindi i-invest sa negosyo. Kasi mga negosyong katulad nito, forever yan magpuproduce ng income para sa'yo. Good job, Maine Mendoza. Idol kita. Alam mo ba na maraming negosyo si Mr. Beast? Sobrang lupit nitong batang to, si Jimmy Donaldson. He is only 24 years old. And right now, his YouTube channel, almost 100 million subscribers with 97.6 million na. One of his biggest businesses so far, Mr. Beast Burgers. Nung nilaunch niya to nung 2021, 300 locations agad day 1 pa lang. Right now, it has over 1,000 locations. And just in the last 3 months, nakabenta sila ng 1 million burgers. They are expecting to have an additional 1,000 locations before the year ends. Grabe no, ang lupit. Gumagamit sila ng concept called the virtual kitchen. Meaning, hindi sa kanila yung kitchen, pero niluluto yung burgers ni Mr. Beast. Kaya ang bilis nila nag-expand. He also founded Feastables. Ito yung owner ng chocolates ni Mr. Beast. So ito medyo bago-bago pa to, but I heard sasabog din tong negosyong ito. Magiging billionaire talaga tong si Mr. Beast very